"This place is very romantic." Kinikilig na sabi ni Natalie. Pagkapasok pa lang nila sa pintuan, ay sinalubong na sila ng isang awitin. She smiled nang mapagtanto niya mga unipormadong cook ang kumakanta, habang hawak-hawak na mga ito ang kaldero, sandok at kawali. Nang makita sila ng mga ito, ay agad silang iginiya papunta sa mesang pandalawahan, habang patuloy pa rin sa pagkanta. "Thanks," mahinang sabi ng dalaga sa binata. Ningalalayan siya nito sa pag-upo, like a real gentleman. Tuloy parang may kamay na humaplos sa kanyang puso dahil sa ginawa nito. "Love it?" Nakangiting sabi ni Cameron, kaya naglitawan ng mapuputi at pantay-pantay na mga ngipin nito. She froze. Bakit ganoon? Parang hindi siya makahinga habang nakatitig siya rito. At bakit parang naglalaro sa kanyang sikmura nang matitigan niya mga mata nitong wari nangungusap. Tumango siya. "Para naman tayong nagde-date nito," nabiglang sabi ni Natalie. Nag-aalalang napatingin siya rito. Baka kasi hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. At bigla na namang magbago ang magandang mood nito. Ngunit laking panggigilalas niya nang umiti ang binata. Para tuloy siyang nabunutan ng malaking tinik sa puso. Nakahinga siya ng maluwag. "What if yun nga ang gusto ko?" Malambing na sabi nito. She was shocked. Natulala sa sinabi nito. Gayunpaman, lalong lumalakas sa kanyang pandinig at patuloy sa pag-awit ng mga nganta. "Nagde-date tayo?" Natitigilang tanong ni Natalie. "Yup." Tumaas ang kilay niya. "Kahit alam mong babae ako ng iyong ama?" Ani ang pilit ipinapaalala rito, ang mismong hinala nito. Ngayon ay wala na siyang pakialam kung magalit man ito. Para sa kanya, mas mabuti na iyon. At least, mapipigilan na niya ang sariling humanga rito. Napupuntong hininga si Cameron ng marahas. "Umorder na tayo." Mugto ang mga mata ni Natalie sa magdamag na kakaiyak, kaya nagsuot siya ng shades para hindi makita ang kanyang mga mata. "Ano ang drama mo ngayon at may pa-shades ka pa?" Nangiinis na tanong ni Ava sa katumawa ng malakas. Hindi niya ito pinansin. Wala siya sa mood para patulan nito, kaya nilampasan niya lamang ito. Isasara na sana niya ang pinto nang marinig niya ang usapan ng mga kasamahan nilang empleyado. "Inisnab ka, Mari," ani Sandy. "Ang yabang-yabang, porke nililigawan ni Sir Cameron." Ani Ava. "Anong nililigawan? Pinagtitripan lang siya ni Sir Cameron, no? Alam mo naman yun, babaero yun. Wala nga yung sineseryoso sa mga naging girlfriend niya, no?" Singit ni Ali. "Diyan ka nagkakamali, sister." Ani Ava. "Nagkaroon na ng girlfriend si Sir Cameron noon. Amara ang pangalan." Tumaas ang kilay ni Natalie. Gayunpaman, hindi niya ipinahalatang parang may sumuntok sa kanyang puso. Nang marinig niya ang pangalang binanggit ng kanyang marites na kaopisina, aywan niya kung bakit hindi pa niya magawang itulak pasara ang pinto. Dati ay asar na asar siya kapag inaabutan niya nagkukumpulan ng mga ito sa isang tabi, sa halip na nagtatrabaho. Ngunit ng mga sandaling iyon, ay parang humaba ang tenga niya. Na-curious siya bigla sa usapan ng mga ito. "At saan mo naman nasagap ang chismis na yan?" Ani Alice. "Hindi ito chismis. Totoo to. Ang totoo, dati ng sekretary dito yung Amara na yun. Andito na nga ako nang magkaroon sila ng relasyon eh. At ilang araw naman sila nagtagal." Saglit na nag-isip ito. "Siguro 1 month. If I know, pagkatapos paglaruan ni Sir Cameron ng Amara na yun naghanap na siya ng iba." Sabi ni Sandy. "Mali ka riyan." Ani Ava uli. "Si Amarang nang iwan sa kanya." Sa kanyang narinig ay parang huminto ang kanyang paghinga. Hindi pa niya alam ang buong pangyayari, ay parang may humaplos sa puso niyang awa para kay Cameron. Baka naman manhid ang babaeng yun at pinakawalan pa niya ang pinakamatabang isda sa dagat. Ani Sandy. "So iniwan nung Amara na yun yung boss natin?" Curious na ring tanong ni Alice. "Hindi basta iniwan, ipinagpalit sa iba." "Kaninong iba?" Ani Sandy naman. "Hindi kayo maniniwala. Huwag mo na kaming bitinin, pwede ba?" Singhal ni Alice. Okay. Sasabihin ko na. Kay Sir Marco." Bigla niyang naisara ang pinto. Kung napalakas man ang kanyang pagsara, ay hindi na niya alam. Basta bigla na lamang siya nanlata sa kanyang narinig.
Hindi niya mapaniwala ang tinalikuran si Cameron ng girlfriend nito para sa ama nito, at lalong hindi niya mapaniwalang pinatulan ni Sir Marco ang nobya ng sariling anak nito. Iyon ba ang dahilan? Kaya madaling naniwala ang binatang may relasyon sila ng ama nito? Para tuloy nanuyo ang kanyang lalamunan, sumakit ang kanyang ulo sa kanyang natuklasan, sa kanyang nalaman. Para tuloy nakalimutan na niya ang sariling problema. Nang dumating si Natalie kagabi sa bahay, ay inabutan niya ang kanyang mga magulang na masinsinang nag-uusap. Ang mommy niya ay parang gustong umiyak. Ang daddy naman niya ay nakatiimbagang. Ayaw pa sanang sabihin ng mga ito ang dinadalang problema kung hindi lang siya naging makulit. Parang gumuho ang kanyang mundo nang sabihin ng mga itong nagtitipon sa kanilang kumpanya dahil may kumakalat na maling balita na magkakatanggalan ng ilang empleyado roon. Pero sa kabila ng problemang iyon, hindi niya makalimutang isipin si Cameron Perez. Ang panlalamig nito sa kanya. Kung sa bagay, siya rin naman ang may kasalanan kung bakit nagmistulang bato na naman ito. Pinalaki pa kasi niya ang relasyon nila ng ama nito. On the other hand, mas mabuti na yung ginawa niya para umiwas na talaga ito sa kanya. Kapag kasi nasa malapit ito, ay hindi niya mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ayaw niyang tuluyang mai-in love dito, kaya gumawa siya ng paraan para mamuhi ito sa kanya. Ngunit sa isiping masama ang tingin nito sa kanya, ay parang nagsikip ang kanyang puso. Rason para kailangan niyang umiyak, para magluwag-luwag ang kanyang damdamin. Ngayon naman ay parang ibig niya magsisi sa kanyang ginawa. Ang ipaalala rito ang karanasang dapat sana ay nakalimutan na nito. Ang kaibahan lang ng sitwasyon, si Amara ay girlfriend nito bago ito pumatol sa ama. Siya naman ay pinagbibintangang nakikipagrelasyon sa ama nito ng lalaking nagpapagulo sa kanyang puso at isipan. Bakit nga kaya hindi nakapasok si Sir Marco? Nag-aalalang tanong ni Natalie sa isip. Hindi siya makapag-concentrate sa kanyang ginagawa dahil naiisip niya ang sakit nito. Anumang oras ay talagang nag-aalala na siya rito. She treated him as a father already. Bakit? Dahil ba ama siya ni Cameron Perez? Nanunod yung tanong niya sa isip. After a minute ay may kumatok sa pinto. Agad siyang naghagilap ng magagawa para hindi isipin ng papasok na wala siyang ginagawa kundi tumunganga. Tuloy! Bukas ang pinto nang pumasok si Alice. Hindi ba papasok si Sir Marco? Tanong nito. Siguro. Tumingin siya sa wall clock. Magte-10 o'clock na. Paano na? Dismayadong bulalas nito. May kailangan kasi siyang pirmahang report. Baka pwedeng bukas na lang. Saturday bukas. Ipinahalata nitong naiinis na ito. Ibig naman niyang saktan ang kanyang sarili. Nitong nakalipas na mga araw, ay lagi siyang makakalimutin. Paano'y walang ibang laman ang kanyang isipan kundi si Cameron. May Lunes pa naman eh. Kailangan nang ibigay ito kay Sir mamayang 3:00. Tungkol saan ba ang report na yan? Monthly income ng kumpanya sa pagbebenta ng mobile phone. Ba't naman kasi ngayon mo lang ginawa yan? Naiinis na tanong niya. 10 araw bago magkatapusan, ay ipinapasa ng accounting department sa kanilang naging sales nila. Kaya ngayon, ipinapasa niya na kay Sir Marco. Marami kasi akong ginagawa. Mataray na sabi nito, sabay irap. Gaya ng pag-usapan ng buhay ng iba? Pabalang nasabi niya sa kalmanting tinig. Batid niyang kaya nitong magawa ng mas maagang naturang report kung hindi lang mas mahaba ang oras nito sa pagkikipagchismisan kaysa pagtatrabaho. Tinignan siya nito ng matalim. Ang yabang mong salita, akala mo ikaw ang boss? Wala akong panahong makipagtalo. Ang problema mo ay kung paano mo yan mapapapirmahan kay Sir Marco. Bakit ako? Ako ba ang sekretary niya? Mataray na sabi nito. Sabay baba ng folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Ikaw ang gumawa ng paraan para mapirmahan niya ni Sir Marco. Tumaas baba ang kanyang puso habang nakatitig sa pintong pinaglabasan ni Alice. Pakiramdam niya ay naisahan siya nito. Gayunpaman ay tama ang sinabi nitong responsibilidad niyang papirmahan kay Sir Marco ang report na yon, sapagkat siyang sekretarya nito. Kaya wala siyang choice kundi puntahan ito sa bahay. Hindi naman naging mahirap para kay Natalie na puntahan ang bahay ni na Sir Marco sa isang subdivision sa Parañaque. Meron kasi siyang kaibigan ng college na taga ron. Madalas niyang puntahan ang kaibigan noon, kaya kabisado niya ang lugar.
Nasa gate pa lamang siya ay na-impress na siya sa laki ng bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan hanggang sa bahay ay nahihinuha niyang may 100 metro ang haba. At ang paligid ng bahay ay puno ng iba't ibang uri ng halaman at bulaklak. Animo paraiso ito sa kanyang paningin. Ano ho yun? Muntik na siyang mapatalon pagkarinig sa matinis na boses ng nakaunipormadong maid na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya napansin ang paglapit nito dahil busy siya sa pag-inspeksyon sa paligid ng bahay. Nandyan ba si Sir Marco? Nasa loob. Lalong kumunot ang noo nito. Hindi na niya tiyak kung dahil sa edad nito o natural lang dito ang pagkakunot ng noo. Sa tansya na ay nasa 50 na ito. Anong kailangan mo sa kanya? Ako ang sekretarya niya. May papapirmahan lang sana ako. Ano yan, Aling Nelma? Napapiksi si Natalie sa kinatatayuan nang marinig niya ang pamilyar na tinig na kanyang naririnig kahit sa panaginip. Nang ibaling niya ang tingin dito, ay nagtama ang mga tingin nila ni Cameron. Ang unang reaksyon nito sa tingin niya ay nagulat. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, ay nakita niyang kumunot ang noo nito. Nagsalubong ang mga kilay, dumilim ang mukha. Sekretary daw siya ni Sir Marco. Anang tawag na Aling Nelma. Sige, iwan mo na kami. Ako nang bahala rito. Utos nito. Dali-dali namang sumunod ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Natalie sa ginawa ng binata. Hindi man lang nito sinabihan ng katulong para buksan ang gate. Natigil lang ang inis niya nang ito na mismong nagbukas ng gate para sa kanya. Somehow, may kilig siyang naramdaman sa ginawa nito. Para kasing mas nais nitong pagsilbihan siya kaysa utusan ng katulong. Like the prince to his princess. Oh, come on. Umandar na naman ang kanyang romantic imagination. Tudyo ng isip niya. Huhulaan ko kung bakit ka naligaw dito. Sarkastikong sabi nito. Inignora niya ang sinabi nito, pati ang hindi mapigilang pagsinghap niya nang makita niya ang ayos nito. Naka-short at sando lang kasi ito, kaya nakita niya ang katawan nitong may muscle. Ang tiyan nitong flat na halatang alaga nito sa pag-exercise, kaya wala itong extra fats. Si Sir? Nasa kwarto niya. Pwedeng puntahan? May papapirmahan lang ako sa kanya. May papapirmahan ka lang? Sa kwarto ka pa niya pupunta? Bukod sa galit ay may naaaninag pa siya sa tinig ni Cameron. Selos? Nagsiselos ba ito? No, tanggi ng utak niya. You must be dreaming. Dagdag pa nito. Akala ko kasi nagpapahinga siya eh. Para ka ako hindi na siya mapagod. That was true. Ayaw niyang mapagod ang kanyang boss dahil batid niya ang pinagdaraanan nito. Pero hindi iyon alam ng anak nito, kaya hindi kataka-taka kung may kakaibang ideyang naglalaro sa utak nito. Halika na, anito, saka nagpatiuna na sa paglalakad. Higit pa lang mas maganda ang bahay ng mga pere sa malapitan. Animo White House iyon sa kulay at laki. Puro marmol ang makikita sa bawat sulok nito. Ang sahig ay pwede ng pagsalaminan sa kintab. Ang paligid ay sagana sa paintings at mamahaling kagamitan. Ang bahay na ito na lang ang ari-ari ang nasa pangalan ng papa. Nilingon niya ito. Really? Tumalim ang tingin nito sa kanya. At ipaglalaban ko ang karapatan ko sa bahay na to. Sakaling may magtangkang agawin to sa akin. Pagbabanta ni Cameron. Nakita niyang bumangon si Sir Marco nang makita siya nito. Natalie. Natutuwang bulalas nito. Biglang nagliwanag ang sa una ay makulimlim na mukha nito. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagsimangot ni Cameron. Kung hindi lang niya nalalaman ang buong katotohanan tungkol sa nangyari dito at sa dating kasintahan nito, iisipin niyang nagsiselos ito. Pero dahil alam niyang namagitang love triangle sa mga ito, nawalan na ng pag-asa ang pangarap niya. Buti naman at dinalaw mo ko. Excuse me. Marahan na sabi ni Cameron. Hindi nito itinago ang pagkainis dahil halos ibalibag nito ang pinto pasara ng palabas nito. Nagtaka naman siya nang mabalingan niya ang ama nitong nangingiti-ngiti pa. Huwari ay nag-e-enjoy sa pinakita ng anak. May papapirmahan ho sana ako. Nang iabot niya rito ang folder, binasa agad nito ang laman niyon. Nang matapos ay pumirma agad ito. Nakangiti ito sa kanya nang ibalik nito sa kanya ang folder. Talagang pumunta ka pa rito para sa pirma ko. Kinantihan niya ito ng ngiti. Kailangan ho eh. Kamusta na po kayo? Eto,
Malapit nang lamunin ng lupa. Kinilabutan naman ng dalaga. Huwag nga ho kayo magsalita ng ganyan. Natawa ito. Sigurado, kung magkakanak ako ng babae, ganyan din siya kalambing. Can you do me a favor, Natalie? May malambing pa na tanong nito. Basta ho ba kaya ko? Can you be my daughter? Oh? Gilalas na bulalas niya. I mean, kahit kunwari lang. Anitong parang namimilit. Tumango siya. I'm treating you as my own father na rin naman po. Ngumiti ito. Good, bilang anak ko, kahit kunwari lang. Dugtong pa nito. Sana'y hindi mo tatanggihan ang ibibigay ko. Ano ho? Nagtatakang tanong niya. Malalaman mo rin, pero hindi pa ngayon. You'll know when my time is over. Malungkot na saad ni Mr. Marco. Nalito naman si Natalie sa sinabi ng boss niya. Ano nga ba ang ibibigay ni Sir Marco kay Natalie? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.